So, hello guys, good morning. Ang oras pala namin dyan, umalis kami guys, may pupuntahan kami. So, ang pupuntahan namin guys ay yung oras ng biyahe namin is aabutin ng mga 7 hours. Tapos, may pupuntahan kami dyan, isang tourist spot guys, na maraming pumupunta daw ng mga turista. So, dahil ako interesado, nagyayaan kami nung kaibigan ko na puntahan yon dahil maganda daw talaga guys. Ang pinaka ano nila doon, parang tourist spot nila yung windmill pa yon. Kasi nga guys, ano yon yung 'di ba pag probinsyana ka hindi ka nakakita ng ganon, especially makikita mo lang yun lagi sa mga ano sa TV ganon, tapos dun sa ano, yung sa mga news lang. Pero alam ko talaga guys, ang nakita ko lang talaga nun, sa TV lang sa Ilocos yun. Dun ko lang siya nakita. Pero in person, hindi ko pa talaga nakikita kung anong itsura niya. Talagang sa TV lang talaga. So, doon ako na excite na gusto ko makita kahit malayo pa yan. Kasi, nang, yung time na yan guys, na pumunta kami dyan, ay ano, wala kaming pasok pareha. So, rest day namin. So, yung rest day namin, ginrab na namin ang opportunity na mag-biyahe or mag-travel man lang. Parang pang-relax lang guys, good vibes. Para hindi naman nakakasawa guys pag magtatrabaho ka. Lagi ka na lang pagod, uwi ng bahay, matulog, tapos pagising, kakain, papasok na naman. Yung ganung routine, parang nakaka, rin, nakakabagot ba? Yung ma-realize mo na lang na ano ba tong buhay ko, puro na lang ako ganito. Oo nga, nag-earn ka nga ng pera, pero yung enjoyment sa buhay, yung pagiging, yung traveler mo, kasi minsan sa pagta-travel guys, nawawala rin yung stress. Yung parang feeling mo na doon ka tatawa, kasi lalo pag kasama mo yung mga kaibigan mo, yung wala kang iniisip na problema, yung ma-amaze ka sa mga lugar na nakikita mo, na mapapasabi ka na lang, wow, yung ang ganda sa mata. Kasi nga guys, parang ako kasi probinsyana ko guys. So, ito naman nilipatan ko guys is probinsya din siya kasi andito ako sa Laguna. Ang kagandahan guys dito sa Laguna, hindi katulad ng sa Maynila na super crowded na talaga. Pero dito sa Laguna, since probinsya pa rin siya, pero parang, ano siya, parang, ang style niya kasi guys, parang Manila and probinsya. Parang ganun sa akin. Kasi, marami din siyang tao. Yun nga lang, kaiba, hindi siya crowded. Sa probinsya naman guys, yung mga tao doon, kukunti lang. Yung parang, hindi naman sabing kakonti, yung madalang lang yung mga bahay na hindi dikit-dikit, ganun. Pero dito sa Laguna guys, maraming tao, pero yung bahay nila hindi dikit-dikit. Tingnan mo, ang daming mga space na walang ano. Yun ang gusto ko dito guys. Tapos kapag papasok ako ng trabaho, hindi ako kahit na yung gabi, naglalakad ako ng madaling araw, hindi ako nanghangamba guys, kasi nga, yung feeling ko safe ako dito sa Laguna. Aywan ko, parang dati gustong-gusto ko sa Maynila. Pero nung nakita ko yung Manila, sa realidad talaga ng Manila, parang ang daming krimen na nangyayari, ganun. Parang nawalan ako ng ganun sa gitna lang ako sa Laguna, kasi mas feeling ko safe ako dito, gawa ng konti lang yung mga yung krimen na nangyayari ba. Kasi mababait yung mga tao dito guys. So, ayun na nga, balik tayo dito guys pupuntahan namin. Alam niyo ba guys, yung mga lugar na nadaanan namin dyan, binilang ko talaga siya. Umaabot siya ng 22 barangays. Oo guys, pero doon ako guys na-amaze dun sa, kasi mahilig ako manood ng documentary ni Cara David. Mention, sorry naman guys. So, yun. Paborito ko kasi guys yung documentary ni Cara David. So, lahat ng niya, pinapanood ko talaga kasi sobra akong natatouch sa mga buhay ng mga na binabalita niya, dinodocumentary niya guys, yung mga buhay ng mga taong mahihirap, ganun. Parang nare-relate din ako dun guys. Parang feeling ko tuloy, kung ako yumaman talagang tutulong din ako. Pero, sa ngayon guys, hindi pa ako mayaman. So, kailangan ko munang
magtrabaho at mag-ipon, gano'n. Tapos ayan na nga guys, alam niyo ba yung na-mention dati ni Cara David dun sa pag-uukit kay Kristo, kung saan yon? So dito yun guys, daanan namin yung lugar na yon. Yung lugar na yun is Paete. Paete yun guys. So nabalita yun ni Cara David, na-mention niya at pinuntahan niya pa talaga dito yon para hanapin yung pinakamagandang umuukit ni Jesus, yung rebulto ni Jesus yun. Dito niya yun nakita sa Paete. So, nung nadaanan ko yun, parang sabi ko, hala, yun yung napanood ko dun sa news ni Cara David na Paeteng lugar. Alam niyo mo guys, natuwang-tuwa ako kasi na-relax ako dyan. Yung tipong sobrang work hard ka tapos magbibiyahe kayo tapos ganun pa yung encounter mo mga lugar na familiar sa'yo. Parang ang saya guys. Try nyo rin minsan guys mag-travel. Talagang, yung iba yung pakiramdam. Masaya, nakasmile ka, yung parang feeling free. Yun yung mini-mean ko guys, yung parang free ka na. Free ka sa problema, free ka sa mga responsibilidad. Yung magpupihi ka lang, tapos titingin ka lang sa mga ginadaanan mo. Sobrang blessed ko na dun guys. Oo guys, parang yung feeling ko, parang ayoko na umuwi, mga ganun, magbiyahe lang na magbiyahe. So, itong guys, ang pupunta pala namin, balik tayo kasi napahaba na yung kwento natin. Itong pupunta namin guys, ay maganda daw siya. Ang niya, wind farm ba yun? Yung nabasa ko dun sa Facebook. Kasi hindi naman ako guys ang naghanap, yung kaibigan ko. Sabi niya sa akin, may nakita daw siya sa Facebook na malapit lang daw na pupuntahan namin. So, para malaman nyo guys, tapusin nyo tong video na to dahil nasa end siya ng video. Dun ko siya nailagay. Kasi nga guys, itong video kong to, hindi naman talaga to full video na as in yung lugar. Talagang full ko. Kinakat ko naman siya guys kasi takot akong ma-snatch yung phone ko. Syempre, kailangan advance tayo mag-isip guys. Yung nagmumotor ka tapos mag-video ka. Nakakangalay din guys. At bukod pa dun guys, baka ako'y aksidente. Mali mo, makabitaw ako dun sa nagda-drive. So, kaya, pag may time lang talaga guys, dun ko ino-on yung camera. Kasi, natatakot din ako malaglag. Tapos, mahahablot yung phone ko. Siyempre guys, alam niyo ba, memorable tong cellphone ko to. Kasi, first time kong nagka-cellphone in my own money. Binili ko ang cellphone sa sarili kong pera na pinagpawisan ko. Kasi guys, nung high school and college ako, ang cellphone ko lang ay binibigay lang ng ibang tao o pinapahiram sa akin, ganon. Tapos pag medyo yung luma na, bibigyan na sa akin. So parang nagkaroon ako ng phone noon based lang dun sa mga bigay ng tao at saka pahiram. Pero sarili ko talagang cellphone, hindi pa guys. So, nagkaroon ako ng cellphone na sarili ko talaga itong January pa lang. So, hindi ako nakaranas na makabili pa nun kasi wala pa akong pera. Kasi pag estudyante ka talaga guys, talagang ipa-prioritize mo muna yung pag-aaral. Tapos, pag may mga kailangan i-search, naghihiram ako sa mga klase ko guys kasi wala talaga, hindi kaya makabili ng cellphone noon, lalo na ngayon. Pero mabibili mo lang naman, halagang 500 yung 3315. Pero wala naman siyang kung magsa-search ka about sa mga articles na i-report mo sa eskwelahan, hindi ka makakapag-search. So, although pumunta ka ng computer, doon ka magano. Pero pag nasa computer ka naman guys, magastos din kasi magpapaprint ka pa, lahat, magagastos ka pa rin talaga. So, problema ko talaga noon nung nag-aaral pa ako, wala akong cellphone. Pero buti na lang may nagpapahiram sa akin, may nagbigay. Yung binigay sa akin guys, nasira na. Kaya bumili na ako ng bago na sarili ko talagang pera. Pero gusto ko nga siyang ipayos kasi memorable din yun. Parang may sentimental value siya sa akin kasi sayang naman. Tsaka yung taong nagbigyan nun is importante sa buhay ko. Ay, chat. Charot lang.
Pero totoo guys, importante sa buhay ko yung tao na yun. Kaya gusto kong ipaayos yung phone na yun. So ngayon guys, malapit-lapit na tayo dyan sa pupuntahan natin. Konting minutes na lang. Minuto na lang guys. 'Di ba sabi guys, ang minuto ay lagpas pa ng isang oras. Kasi guys, sa probinsya namin ganun yon. May napadpad na na mga turista doon sa lugar namin. Tapos nagrereklamo na sila kasi malayo daw. So guys, taga-probinsya pala ako Um, from Albay. Albay ako. Tapos, may pumunta doon, mga taga Maynila. Tapos, sinundo namin. Tapos, nung na yun guys, nagrereklamo na kasi pagod na daw sila. Nagtatanong kung malapit na lang daw. Tapos, ang sagot namin, malapit na lang, ganito na lang. Dadaan natin ganyan. Tapos, alam nyo guys, nalalayuan pa sila. Ang lapit-lapit lang naman, nalalayuan pa sila. So, ganun pala, pag sinabi mong ilang minuto na lang, asahan mo isang oras pa yan dun. Pag napunta ka ng probinsya, guys, ganun talaga. Minsan yung may mga taga-probinsya, tapos may kasama mga taga-Maynila. So, di may iwasan yan na minsan makakarating sa lugar nyo, tapos magsasabi yan na ang layo pala sa inyo. Ganun yan. Ganun yung mga pag first time na nakarating dun sa lugar nyo. Magsasabi yan na ang layo pala sa lugar nyo. So, ayan guys, nakikita nyo yung na-flashback dun kanina na windmill. Yun yung pupuntahan natin guys. Bundok yun guys. At tinatanaw lang ng camera. So, actually, zoom ko lang talaga siya para makita nyo. Ang ganda yun guys. Feeling ko parang, hindi ako parang ako nasa ibang bansa. Napaka-fresh ko ng hangin. Kaya lang guys, nakakainip pag mahabang biyahe kasi masakit sa puwet kakaupo. Pero nagreklamo pa ako. Pero yung driver guys, kawawa naman. Ako nagreklamong nakaupo lang. Paano pa kaya yung driver? So, nagtanong pala kami dyan guys kasi dalawa yung daanan. So, ayan yung punta natin guys. Ayun, nakating na-flash na, ayan, lugar, yan. Ayan, Pililla Rizal, Wind Farm. Yung mga nakapunta dyan, alam ko na yun na nakapunta na kanya. Kasi syempre, marami napunta dyan. So, I think, kung sino man makapanood dito, nakapunta na siguro dyan. So, kasi first time ko dyan, guys. Malayo-layo din, guys. Kasi galing pa ako ng ng San Pedro, Laguna. So, malayo-layo talaga yung biyahe namin dyan. Tapos, may na-encounter pa kaming traffic. Ewan ko pa, may traffic doon sa guys. Hindi ko na nakunan gawa ng naghahawak ko sa driver. Ayun na guys, nakikita niyo na yun, yung windmill, ayun ang ganda-ganda guys. For the first time guys, thank you, ako'y nakakita na, hindi na sa libro, hindi na sa TV, as in person. Ang laki niya pala guys, akala ko maliit lang siya. Malaki pala siya, once na lumapit ka sa kanya, yung katawan hindi mo mayakap. Ayan tapos may natunog sa kanyang makina. Ang ganda guys. Parang ngayon ko nang bumaba nung pumunta ako dyan. Mataas na lugar yan guys. Ayan, ang ganda-ganda ng windmill. Kala ko sa libro lang yan. Pero sa totoong buhay nakakita na rin ako. Thank you Lord. Parang ang bless ko naman talaga sa lugar kasi pag nakapunta ako guys ng lugar, parang nag-thank you ako kasi ang ganda ng lugar, parang as in naibigay na sa atin lahat ni Lord pero sinisira natin ang kalikasan na bigay niya dahil sa mga kagustuhan natin. Pero alam mo guys, kung may mga puno na tinutumba, ako nasasaktan ako guys kasi nga sabi ko may iinit na naman, wala na yung fresh air kasi nga pinuputol na. Pero pag nakita ko ng ganito guys, parang nagkakaroon ako ng peaceful sa buhay ko. Kasi ang ganda-ganda niya guys. So guys, dito pala, pabalik na kami niya, pababa na kami. Yung video na yan, pababa na kami, ang galing na kami doon. Yung full video niya guys, sa DN pa nitong video na to, yung full video ng doon, yung lugar na pinuntahan namin.
Ang ganda-ganda guys. Panoorin nyo guys hanggang dulo. Kasi guys, andun yung magandang lugar. Yung pinag-flashback ko kanina guys, in-insert ko lang doon para ma-zoom ko lang yung with me. Pero yung pinaka-view talaga guys, nasa last. So, dumaan pa lang kami dyan guys sa Los Baños, UP. Ayan o. Los Baños, UP yan guys. Sinom ko lang. Hindi lang kami madaan gawa ng traffic sa unan, tsaka bawal daw dun. Kaya, ano lang kami, nasa skinita lang kami guys. Kasi, di ba pag traffic, kailangan mong dumaan sa mga, lalo pag motor lang, kailangan mong magdiskarte sa daanan para makarating kayo kaagad sa pupuntahan nyo. So, kami ginawa namin, nag-shortcut kami. So, ayan na pala guys, ang pinaka full video nitong lugar na pinuntahan namin. 7 hours kami nagbiyahe para lang mapuntahan to. Wow. Ang ganda guys. Maraming pinya dyan guys. Tsaka nagtaka ko yung buko dyan guys. Pagkaliit ng buko naman yan. Parang kamay mo lang. Pag ginanito mo yung kamao mo, parang ganun lang siya kaliit pala. Kaliit. Ayan o. Yung nandun pala guys sa baba, yung blue na yan. Yung ano. Diba nasa tuktok kami. Kasi yung nasa baba niyan, dagat yan guys. Ayan yung windmill. Ang saya-saya ko dyan guys kasi kahit paano nakarating ako sa hindi na sa TV, hindi na sa libro ko makikita yung mga ganon. Nakita ko na siya personally na ang ganda niya pala. Tapos, hindi naman siya guys nakakatakot. Parang pag tingnan mo siya, paano pag may bagyo? Paano kaya hindi kaya nasisira? Yung mga ganun yung nasa isip ko. Tapos, pag ano pala guys, napasok pala sa loob yung nag-aayos niyan. Kasi ang laki ng katawan niya guys, parang siguro 4 na tao para mayakap yan. Tapos may pumapasok diyan guys kasi may pintuan siya sa puno. Sa base niya guys, may pintuan siya. Tapos pag pinasok mo yan, may hagdanan. Kaya pala, pag masira man yan, may umaayos. So, siguro ang init sa loob ng windmill na yan. Ayan na guys, oh. Kita mo, ang ganda ng view. Parang ayoko nang bumaba nung nakapunta ako dyan eh. Kasi, lugar pa lang, para ka nang nasa Ilocos. Pero dito lang yan guys, sa Pilya Rizal. Ayan guys, ang ganda. Wow. Ang ganda. Pangarap ko rin magkaroon ng ganitong farm. Yung pag may problema ka, mamasyal ka lang para libangin ang sarili mo. Ayan guys, ang ganda. Yung langit din, ang ganda. Diba may dinaanan kaming umulan. Kala namin tutuloy eh, pero nung wala na. Ano lang pala, daan lang yung ulan. Ayan guys, ganda-ganda ng lugar. Dami pa ng tao dyan guys. Maaga kami yan eh. Ayun, daming tao napunta. Sikat kasi itong lugar na to guys. Kaya kung gusto nyo puntahan to, magmotor na lang kayo guys or kotse pag marami kayo. Para mabilis kayo guys. Kasi pag magko-commute kayo guys, matatagalan kayo kasi gawa ng, syempre mag-pick up pa ng pasahero yung iba. So pag dapat may private kayong sasakyan, pag pinuntahan nyo to guys, mga siguro depende sa speed nyo. Kasi kami 7 hours yung biyahe namin eh. Gawa ng umulan na stop din kami. Ayan guys yung dagat to. Ang ganda. Ang ganda ng dagat yan guys. So, tapos nasa tuktok ka pa. Sarap naman. Parang, basta hindi, ma-feel nyo yung nararamdaman ko kapag nakapunta kayo dyan guys. Ang ganda. Ayan, sinusong ko pa nga siya guys kasi dyan ako nagagandahan eh. Talagang tinutukan ko talaga yan. Mahangin pala dyan guys, sobrang hangin. Ayan yung mga pinya guys. Ayan, dami kasi yung tanim na pinya dyan guys. Tapos dami pang prutas na tinitinda sa daanan. So inikot ko na guys kasi ang ganda ng view. So that's all guys. Bye.